Hello. Okay, so ito pala yung Tax Guru Bookkeeping Automation. Ito ay para sa mga non-VAT. Ibig sabihin, kayo po ay mayroong 2551Q sa inyong CUR or sa Certificate of Registration or yung Buyer Form 2303. Marami kasi sa mga client ko, isa sa mga nahirapan nila is paano mag-record. Hihingi sila ng mga template sa mga online, bibili sila, pero ang problema, hindi nila alam kung paano gawin. At hindi nila alam kung paano mag-record. Kaya, noong isa kong client, consult sa akin at ganun din sa mga problema nila, kaya ginawa ko itong bookkeeping automation. Maraming nagtatanong, sir, paano ba gamitin ang bookkeeping automation? Mahirap ba yan? Kailangan ba namin ng accounting background? Ipakita ko sa inyo kung ano yung mga makikita natin dito na mga features sa automation. Yung sa automation natin, dito lang sa dashboard mag-i-input. So, ibig sabihin, lahat dito ng mga transaction, dito nyo lang ilalagay. So, once na malagyan natin yung dashboard, automatic na po yan yung sa ibang mga libro. Halimbawa dito sa General Ledger, dito sa Cash Receipt Journal, sa Trial Balance, makikita nyo rin dito. Then sa uh, Cash Disbursement. Then dito, yung kagandahan dito is mayroon tayong mga 2551Q. So anong ibig sabihin dito? Automatic na siya magbibigay dito. So yung gagawin nyo na lang is since na kaparehas ito sa 2551Q doon sa EBR forms na gagamitin natin, yung gagawin nyo na lang is ika-copy nyo lang. Para at least hindi na kayo mahirapan kung anong ilalagay dito. And then also, mayroon 1701Q. Ganun din kung naka-graduated kayo or di kaya naka 8% kayo, mamaya ipakita ko sa inyo kung paano gamitin. And then meron din ito 1701Q and then meron din itong financial statements. So real-time yung financial statement. Halimbawa, paano na ito nag-work? Una, gamitin natin is i-click nyo lang 18. So anong description ngayon? So halimbawa, nagkaroon ka dito ng beginning purchase office supplies. So, lagay nyo lang description. Then, yung invoice, lagay nyo lang dito. Invoice niya. Then, magkano? Halimbawa, is nabili nyo worth 10,000. So, lagay nyo lang yung 10,000. And then, ano bang debit niya? Since nag-acquire kayo ng office supplies, so, i-search, i-type nyo lang office supplies. So, maglalabas siya dito. Then, dito, sa credit natin is binayaran natin in cash. So, cash yung credit. So, ano yung gagamitin natin dito sa supplementary? Kailan natin gagamitin to? So, gagamitin natin yung supplementary kung may mga transaction natin na kailangan ng additional na debit. Pakita ko sa inyo, no? Halimbawa, nagkaroon tayo ng sale to Mr. Sale to ABC Corp. So, magkano? 001. Then, magkano na benta natin is 25,000. So, out of 25,000, syempre, na-receive natin dito. Pero, mayroon withhold dito. Ibig sabihin, may withholding tax. So, kinuhaan tayo dito ng withholding tax. Withholding tax payable natin. So, withholding tax payable, yung kinuha withholding tax expense. Yung kinuha sa atin is
2%, sabihin natin, times 0.02. So, kinuha sa atin is 500. Then, sales siya. Kaya, dyan natin magagamit yung withholding tax, yung supplementary debit. Pwede rin natin gamitin dito yung sa platform, fees kung online kayo, print-in, sales discount, sales returns, at saka yung kung may employees kayo, so ito yung mga SS contributions. So, ganun lang nag-work. So, tingnan natin kung naipasok na ba ito. Sa general ledger, nakikita natin dito. Ito yung general ledger natin. So, yung kagandahan natin ng general ledger is isa lang makikita natin. Kung gusto natin ilipat sa libro natin, i-click-click mo lang dito. Ano ba yung mga items? So, ngayon, makikita lang natin is 4 kasi 4 pa lang yung transaction natin. Ay, 4 pa lang na account titles yung ginagamit natin. So, every time ka dito, so ito lang, office supplies. Ayan. Automatic, may ipapakita na sa'yo. Then, yung sales, automatic ipapakita sa'yo yung sales. Okay. Then, cash receipt, meron ba? O, yan. Yung cash receipt natin. Then, dito sa 2551Q. So, sa 2551Q, ito lang is i-click-click mo lang halimbawa kung first, second, third, or fourth. So, halimbawa kung first tayo, makikita natin is 0 kasi wala naman tayong transaction sa first quarter natin. Or ngayon, kasi second, third quarter natin, pag i-click mo yung third quarter, lalabas siya kaagad. Diba? So, ito na, pipiliin mo lang 25,000 yung sales natin, and then yung tax due niya, automatic na compute na siya as 250. So, kumusta naman pag B&B, pag ano tayo, pag 8%? Ano ba, pag 8% tayo, no? So, yung gagawin mo lang dito, i-click-click mo lang. So, ano ka pa? Graduated or 8%? Pag 8% ka, i-click mo lang siya. So, automatic na yung ilalagay niya dito, para sa 8% na. So, magkano yung tax due niya? Automatic 0. So, pero kung i-change mo siya, halimbawa kung sa second quarter, so tingnan mo sa second quarter, wala siya kasi wala naman tayong pang second quarter. And then ito yung sa financial statement, so 2025, so yan, automatic. Yung cash, and then ito yung sales natin, 25,000. So real-time, updated yung financial statements. So ganun lang kadali. Ano pa yung kagandahan nito kung mo-avail kayo ng automation? Mayroon po tayong 6 months na customer support. So ibig sabihin, so tutulungan ko kayo dito na kung ano yung journal entry na gagamitin natin, ano ba yung pwedeng i-debit, ano yung pwedeng i-credit, or tulungan din kita bumuo ng chart of accounts mo. So ito yung chart of accounts natin. Kung hindi nyo alam kung ano yung chart of accounts, so pag-usapan natin sa, meron tayong tinatawag na demo. So within sa demo, identify natin kung ano yung mga account titles na gagamitin mo. Kung hindi mo alam, so ako na mismo yung pipili ng account titles para hindi ka na pahirapan. Okay? So, yun. And then, once na maka-purchase po kayo, may ilalagay din dito na mga videos yung sa mga tutorials kung paano mag-file ng 2550, 2551Q, and then paano mag-file ng 1701Q. So, i-click-click nyo lang dito yung mga link na nakalagay, and then makikita nyo para every time kayo kung nakalimutan nyo paano mag-file ng 2551Q, so pwede nyo balikan yung mga videos na nilagay ko dito. So, yun lang yung paggamit natin ng automation. And then, ito is yearly po yung subscription natin. So, yung subscription natin dito, since nakasama na dito lahat, ang problema, and then mas mapapadali pa yung book mo, and then hindi ka na mag-worry during sa filings, hindi ka na madali kasi sigurado na mayroon ka na ditong copy. So,
Yung magkano ba yung automation? Yung automation natin is 3,000 per year. Okay, so I hope na yung automation mas mapadali yung pag-filing ninyo, mayroon na kayong sariling mga aklat at hindi na kayo mag-worry na anytime pwede kayo mag-tax map kasi andito na mayroon na tayong makikita. Okay, so hanggang dito lang, avail na tayo kung gusto natin mas mapadali.